May mga karamdaman na kung minsan ay hindi maipaliwanag ng siyensya, katulad ng mga kulam, palipad-hangin, barang. Kaya kung wala na tayong matakbuhan at ang isang tao ay biktima nito at siya ay hindi magamot ng siyensya o ng mga doktor na dalubhasa, tayo ay tumatakbo sa mga manggagamot o albularyo o tinatawag na witch doctor. Bagaman at hindi 100% na ito ay totoo, subalit marami na ang nagpatunay na sa ganitong paraan ang iba ay gumagaling. Kaya sa bidyong ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano malaman kung ang isang tao ay may kulam, palipad-hangin, nananalangin ng masama o biktima ng black magic o ikaw ay safe o ligtas sa mga ganito. Umpisahan na po natin ang pag-ganap sa pamamagitan ng mga kinakailangan nating sangkap, tulad ng mga sangkap, 2 palito ng posporo, samplanggana na may tubig, at ganito po ang pagganap. Ngayong nakahanda na ang lahat, may tubig na tayo sa planggana, kumuha ng 2 palitong posporo at ikiskis katulad ng nasa video sa ating 2 palad kung sino ang nais magpatingin kung siya ay may kulam o wala. At pagkatapos na ito ay maikiskis sa atin ng mga 1 minuto, ito ay sindihan. At pagkatapos ay itapon sa tubig ng palanggana. Kapag ito ay magkadikit, ang ibig sabihin may naiinggit sa iyo at nananalangin ng hindi maganda. Kung ito ay letter P tulad ng nasa video, ito ay kaparehas din ng magkadikit. Mayroong nananalangin sa iyo ng masama. Kung ito ay magkahiwalay tulad ng nasa video, safe ka. Wala kang kulam, wala ring nananalangin sa iyo ng masama, ikaw ay malusog. Kung ito ay letter T katulad ng nasa video, ikaw ay marahil ay may kulam o palipad-hangin. Katulad din kung ito ay magka-cross tulad niyang nasa video, ganun din po ang ibig sabihin ng mga ito. Ang mga ito ay nakagis na nating kaugalian o kasabihan nung unang panahon kapag mayroong mga ganitong kaso. Tulad nga po ng mga karamdaman na hindi maipaliwanag ng siyensya, kaya napipilitan na tayo ay magpagamot sa mga witch doctors dahil ang ating paniniwala ito ay isang kulam. Subalit, huwag po kayong mag-alala. Sapagkat sa bidyong ito, ibabahagi ko rin sa inyo kung ano ang mga kagamutan at paraan upang ito ay ating malampasan. Hindi po iginagarantiya ng bidyong ito na ito ay 100% na accurate o makakagaling. Subalit ito po ay isang
namana lang natin o itinuro, ibinahagi ng mga tao nung unang panahon. Siguro naman po ay walang masama kung ang mga ito ay ating susubukan. Kaya umpisahan na po natin ang mga kagamutan sa mga ganitong karamdaman. Katulad nga po ng mga kulang, palipad hangin, at mga nananalangin sa atin ng masama. Unahin po natin sa ating listahan ang dahon ng atis. Dahon lamang po. Ito po ay ilalaga at gagawin pambanlaw sa pandiligo ng taong may karamdaman. Maari po ang may palipad hangin, maari din po yung may sumpa na at nananalangin sa inyo ng masama. Lagyan lamang ng karakot na asin at ito po ay isama sa inyong pagbanlaw pagkatapos maligo. Maaari din po ang madre cacao. Kumuha lamang po kayo ng 7 tangkay ng dahon. Yun pong ito po 7 tangkay. Yan po ay 1 tangkay. 7 pong ganyan. At ito ay ilagay nyo sa ilalim ng inyong unan. Kung ito po ay medyo may amoy, tiis lamang po. Sa kada Martes at palitan kung ito ay tuyo na. Kung kaya nyo pong tiisin, pwede naman po yung malalaking tangkay sa ilalim ng inyong kama. Pero sa ilalim po ng unan, kung gusto nyo pong gumaling, titiisin nyo po. Maaari din po ang luyang itim. Yan po ang kanyang puno at ito ang kanyang pinakang bunga, yung pong laman sa ilalim. Ilalagay nyo po siya at kapag ito ay maligamgam na at maaari nyo nang inumin, bago nyo po inumin, siyempre lalagay natin sa baso, ay ibubulong nyo po muna ang salita o ang Latin na ito. Ng 3 beses bago nyo po ito iinumin. Maaari din po ang dahon ng laurel na ito po ay gawing pampausok. Subalit ang pausukan nyo po ay mismong ang may karamdaman. Lalagyan din po ng kaunting asin, bubudbudan din po. At ang may karamdaman ay pauupuin sa isang silya upang siya ang mausukan. Siguraduhin lang po natin ng ating pagganap at ang ating mga materyales na gagamitin ay tama. Sa ganun, ito ay tumalab at makapagpagaling. Maraming salamat po sa muling pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Pagpalain po tayo ng may kapal at kasabihan nga po, ligtas ang may alam.